Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At para bagang nasa kalagitnaan agad tayo ng Easter season. Muli po natin kasama si Father Lito. No? Magandang araw po, Bishop. Happy Easter! Oh, nako. 3 linggo mo na yata ako binabati ng Happy Easter. Oh. Matagal pa yan. Nako, ilang linggo ba yung Easter, no? Sigurado ako tayo ay patuloy na marami pa ring aktibidades sa ating parokya, di ba? At alam naman natin na hindi mauubos ang gawain sa ating paglilingkod sa ubasan ng Panginoon. Mukhang kaya mahaba po yung Easter. Ang pakiwari ko lamang kay binibigyan tayo ng pagkakataon para mabuhay na magmuli. And next time para tayo po bilang simbahan ay mabuhay na magmuli. Ay nako, pakilala mo na yung ating buhay ng mga kabataan. Dalawa pong parokya. Mula sa San Roque at saka yung isa naman sa Santo Rosario de Pasig Parish. Sige po, pwede rin kayo magpakilala. Yan. Ako po si Rayson. Kilala ko to eh. Nag-start po ako maging PYM coordinator. Wow, nako. May edad ka na siguro ha. Hindi ka PYM ka pa rin. Ako po si Cherubi. Yung organization ko po is Legion of Mary, and since grade 3 pa po ako nag-serve, then up until now po, yun po. And yung Legion of Mary po yung parang bukod po sa pamilya ko, sa magulang po, ito po yung humubog sa akin dun sa pagkatao ko po. Isa po yung Legion of Mary sa humubog po sa akin. Wow, ang ganda naman, ano? Magandang itanong, Rayson, no? Ano bang ginagawa mo ngayon sa parokya mo? So presently po, ako po yung PYM coordinator nga po. Then Vicariate coordinator po ng Santo Tomas de Villanueva ng diocese po na. Pero may activities ba na madalas kang ginagawa? Ngayon po, nagpa-practice kami din, nagre-rehearse for the upcoming concert po ng parokya namin. Wow, talaga ha? Nako, kung si Father Lito ay naging parish priest mo, magaling ka rin siguro kumanta. Hindi naman po. Talaga, hindi naman ha? No? Wow, galing umarte, no? Anyway, magandang talakayin natin ito, Father Lito, kasi alam mo, sa Easter season, no, ating tinitignan ang iba't ibang mukha ng karanasan ng pagkabuhay ng Panginoon, no? At lalo na yung ating ebanghelyo ngayon, napaka halaga dahil mahaba ang kwento, no, yung mga disipulo ng Panginoon, dalawa sila, no, may mga karanasang negatibo na sinamahan ng Panginoon para paliwanagan tungkol sa naganap sa Jerusalem, no. Sinamahan niya, no, pumiling siya, at doon nagkaroon ng pagmumulat ang mga disipulo kung ano nangyari sa Jerusalem. At nung una, hindi na nakilala na si Jesus ang sumama sa kanila eh. Pero sa bandang huli, nung napaniwanagan ng banal na kasulatan at nasamahan, no, at nagkaroon sila ng karanasan ng parang sa hapunan, namulatan sila. Naliwanagan sila. Sa totoo lang parang mag-give up na po sila eh. Pero hindi sila pinabayaan, hindi sila iniwan ni Jesus. No? Sumama siya doon habang sila naglalakbay papalayo na sana sa Jerusalem. No? Magandang bigyang diin yung yung pagkilala mo. Nakikilala mo ba o nakikita mo ba ang Diyos sa iyong mga karanasan? No? Meron ka bang mga karanasan na maituturing na nandito ang Panginoon? Magandang marinig sa ating kabataan. Sige, kwento tayo. Nag-start po ako nung mag-serve ulit sa ating parokya nung may isang kabataan po ulit na mag-iya na pumasok ako sa simbahan kasi nag-abroad po ako eh. Saan ka nag-work? Sa Malaysia po. Malaysia. Then after po nun, parang yung gap sobrang tagal nung bago ako nag-serve ulit. Then may nagyaya sa akin na pumasok sa Cristo.net na ano po ni Father Lito. Then hanggang ngayon po nagtuloy-tuloy na po siya. Isipin mo, no, umalis ka, bumalik ka, tapos sa pamamagitan ng isang kabataan, parang muli mong napanibago ang pagkita sa kay Jesus. Ganda, no? At saka napansin ko rin sa kanya, to cut the long story short, biglang naging PYM
coordinator. Oo, kita mo nga Wala naman, siya no? bumalik, talagang dire-diretso po. Oo. very So, doon mo nakita si Apa. Jesus. Oo. Doon na po siya nag-start. din Cristo.net. Apa. Cristo.net, Isang ha? programa yun para sa mga kabataan eh. Parang pintuan na doon sila Makikita natin ang technology ngayon, ha? Cristo.net, ha? Talagang hindi mo maalis ang computer, ang email, ang social media. Di ba? O si Cherubin naman, anong karanasan mo naman? Siguro po sa akin, nung nag-start po ako ng Legion of Mary, ito po yung tumatak po sa akin dahil ito po yung first na visitation ko po sa matatanda. Pero hindi lang po siya yung typical na visitation. Kasi nagkakaroon po kami ng kamustahan. Grade 4 po. Nag-visitation ko na, grade 4? Junior Wow, pa lang po din. Junior Legionary. Oh, ganda, ha? Then, yun po yung tumatak sa akin dahil yun nga po yun po yung una kong visitation. And Anong damdamin mo bago yung visitation? una po, kinakabahan. And, Pareho tayo eh. Opo. Ito rin yan. Tapos medyo natatakot po ako dun sa mga senior po na legionaries kasi hindi pa po ako medyo familiar sa kanila. Ganun po. Maikikwento mo ba yung unang karanasan mo ng visitation na hindi mo makakalimutan? Opo. Dahil dun po na Sino binisita mo? lola po na medyo malapit po sa amin. Tapos with lay minister din po, ganun. And yung tumatak po yun dahil kahit murang edad ko pa lang po, nagbigay po ako ng insight po sa kanila kasi po yung si lola po, sabi niya po na nahihirapan na po siya sa kalagayan niya and parang sabi niya na sobrang useless niya po kasi bedridden po siya, ganon. Pero po sinabi ko po sa kanya na nandyan lang po yung pamilya niya na gumagabay po sa kanya and sumusuporta sa kanya. At saka sabi ko din po na nandyan lang po yung Panginoon na... Grade 4? Opo, grade 4 po. Magbibigay ka ng advice. Ilang taong ka nun? Grade Siguro 4? po, 10 years 10 old. years po, old? mga ganun. Wow! Isipin mo nga naman. Hindi no? ko ba nagulat sa mga sinasabi mo? Hindi po kasi may lola din po ako, pati po yung family po namin is nasa simbahan din po. Kaya laki din po kami sa simbahan. Laki sa lola, laki sa simbahan. Eh paano ba naman hindi makikita ang Diyos kahit sa paglilingkod? Kabataan pa lang. Ang ganda, Father Lito. So may senyas na yung ating mga Tinatawag naman tayo, pero matindi po yung ating mga karanasan ng ating mga kabataan. At papatuloy po tayo sa ating palatuntunan. Hashtag blessings.